Hello, kumusta uli mga kababayan? At ang video natin ngayon ay karugtong lang po ito sa naputol nating video nung nakaraan kasi po mababa lang ang ano ko sa memory card. Ngayon, ang pag-uusapan na naman natin mga kababayan ay itong kung sino po ang nagbasbas o nagpapadala kay Felix Manalo na mangaral at magtayo ng sariling sikta. Dahil mababasa natin dito sa sa Roma 10:14-15 na meron talagang responsableng magpapadala sa iyo upang mangaral ng salita ng Diyos. Ito mababasa po natin dito. Mababasa natin dito sa Roma 10:14-15, paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo. Iyan po mga kababayan. At pag-uusapan na rin natin ang pagkasugo daw ni Felix Manalo. Yan. Sa tanong kung sino ang nagbasbas po sa kanya, sino po ang nag-utos sa kanya? Sino po ang nagbasbas sa kanya, nagpatong ng ulo sa kanyang ulo upang mangaral ng salita ng Diyos? Ito po, babasahin po natin muna itong pasugo. Yan, pasugo na naman ang ating babasahin mga kababayan. Pasugo, Agosto 1961, page 39. Ito po muna upang mapatunayan natin kung sino po at anong klase pong tao iyon ang nagpapadala sa kanya. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Ministro, sila lang naman ang gumagamit ng ministro. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Grabe. Grabe mga kababayan, no? Grabe kung makapang-husga ng itong... tingnan natin kung sinong mga demonyo ngayon. Okay. Yan po pasugo yun Pasugo August 1961, page 39. Yan. Ito naman sa isa naman ng pasugo nila mga kababayan, ito ang sinasabi, ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo, ayun, yung pagpatong na. Yan, kung sinong nagpatong ng kamay sa kanya. Ito. Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo, natutungkulin ng mga obispo o pare. Ayan, may pare palang nagpatong sa kanya. At mga pastor ng mga iba't ibang iglesyang natatatag sa kapuluan na ang mga ito ay ang mga kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Hel Domingo, Guillermo Sario, Nicolas Fajardo, Emiliano Quijano at Roque Bautista. Ito ay mga pastor protestante. Anong sabi sa isang pasugo nila mga kababayan? Ang mga pastor protestante daw at saka mga pare ay sa demonyo. So, ibig sabihin po mga kababayan, ang nagsugo kay Manalo na mangaral ng salita ng Diyos ay demonyo. mga mga demonyo pala mga kababayan ko. Tapos sugo. Ginawa ko tungod. Klarong-klaro mga kababayan. So, demonyo ang nag-utos sa kanya, nagbasbas sa kanya upang mangaral ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kababayan ko? Sa isang pasugo, sinabi, itakwil daw ang mga paring Katoliko at mga pastor protestante sapagkat sila ay mga ministro ni Satanas. Ngunit, sa isa naman pasugo nila, ang nagbasbas kay Manalo upang mangaral ay mga pastor protestante. Paano yan? Diba? Mga demonyo pala. Mga demonyo pala mga kababayan ko dyan nag-utos kay Manalo. Ewan ko. Natatawa ko dito sa... Tapos,
Sasabihin lang, last messenger of God ba daw si Manalo? Eh, paano yan? Last messenger ng Diyos? Eh, ang nagbasbas sa kanya mga demonyo. Oh. Ito pa mga kababayan ko. Dahil sa nakaraan nating video na napatunayan na po natin na si Manalo po ay siyang may-ari ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Base sa ating ipinakita na rehistro, ang kanilang rehistro, at sa kanilang mga pasugo mismo. Yan. Kung hindi pa po kayo nakapanood sa una kong video po, panoorin niyo po upang malaman ninyo kung anong sino ang may-ari niyan at anong klaseng iglesia iyan. Ito po sa kanilang isang rehistro nila yung ano na po. Kasi every 25 years yan magre-renew sa gobyerno. Kasi under po sila sa batas ng gobyerno. Kasi hindi naman yan sa Diyos eh. Hindi pag may-ari negosyo po yan eh. O anong nagsasabi dito? Tingnan niyo po mga kababayan. I-ano ko sa screen to. Ayan po. Yan po ang renewal na nila po yan mga kababayan ko. Tingnan niyo po sa Securities and Exchange Commission registration po nila mga kababayan ko. Ito, yan. Ayan po. Yan, nakalagay. Company name. Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Company name. Kumpanya pala yan mga kababayan ko. Company type. Stock corporation. Ayun. Yan, stock corporation pala kayo mga kababayan. Ala. Paano yan? Negosyo talaga. Yan ang tunay na negosyo. Stock corporation eh. Ayan. Tuloy po tayo mga kababayan. Dahil po si Manalo ang may-ari niyan, dahil bago niyan, ang tunay po na iglesia ay siya pong ang founder po niyan ay siya pong tagapagligtas. Dahil si Manalo po ang may-ari ng iglesyang iyan, entonces siya po ang tagapagligtas ng iglesyang iyan. Ang tunay na iglesia ay Diyos ang tagapagligtas. Pero itong piki na ito, napatunayan naman natin na si Felix Manalo ang may-ari niyan, ang siyang founder, siya din ang tagapagligtas niyan. Si Felix Manalo ang Diyos sa sektang iyan. Ito po, pasugo nila mga kababayan ko. Pasugo Mayo 1996. Isa po itong poem ni Daniel Lapid Sr. Kanilang ministro yata po ito. Inilipat ito sa kanilang Pasugo Magazine. Ito po ang sabi mga kababayan. Nung isilang ang sinugo, nagsimula siyang nag-iisa, nabatbat sa pagsasara. Si kapatid na Manalo, pangalan niya'y luwalhatiin at sambahin. Naku mga kababayan, naloko na to yung mga insi na ito mga kababayan ko. Naku, ala. Luwalhatiin at sambahin. Naku, delikado na yan mga kababayan ko. Tapos sasabihin nilang nagsasamba yung mga Katoliko sa mga rebolto. Sila lang naman pala nagsumasamba sa tao. Talaga itong mga manloloko na to. Ito pa po mga kababayan. Ito mga kababayan, ibang pasugo na naman to mga kababayan ko. Ito. Pasugo, Marso 1939. Ito po ang sabi mga kababayan ko. Tungkol na naman po itong pinag-usapan natin sa pagkasugo ni Manalo. Kung kanilang isasagot na sila'y pinatungan ng kamay, dapat na ang nagpapatong ay may karapatang gaya ni Moises.
na nagpatong ng kamay kay Josue, sapagkat ang makapagpapatong lamang ng kamay ay ang mga inihalal ng Diyos sa pamamagitan ng hula o ng pagtawag ng harapan. Ayan po. Sino nga po ang nagpapatong ng kamay kay Manalo? Di ba mga demonyo? O, di ba mga kababayan ko?